Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Puffed. Hindi nakapagtataka na naglakas loob si Kweta na suwayin ako ngayon. Meron na pala siyang boyfriend. Naiinis talaga ako. Inilibot ni Caitlyn ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Gerald, nakausap ni Kweta sa mga oras na iyon. Caitlyn, anong nangyayari? Tanong ng isang lalaking nakasandal sa pintuan ng kanyang sasakyan habang nakalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay tiningnan niya ng masama si Gerald. Kasalanan ito ni Kweta. Ang mga bata ay nagbabakasyon ngayon, kaya dapat kaming manatili sa school para i-review ang kanilang mga homework. Pero nagplano ako mag-shopping at sinabi ko sa kanya na tulungan akong i-review ang mga homeworks ng mga estudyante ko. Pero tingnan mo ngayon, tumanggi siyang tumulong dahil nandito ang kanyang boyfriend. Akala ko talaga nakakuha siya ng isang magaling na boyfriend, pero mukhang talunan lang rin pala ang lalaking ito. Si Caitlyn ay sumigaw sa sobrang inis habang ipinapaliwanag niya ang mga detalye sa kanyang boyfriend. Nakita niya na si Gerald ay nakasuot ng isang simpleng puting shirt, isang sports pants at sneakers. Ayaw niyang salain ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tama yan. Sa palagay niya napakagaling niya dahil nakasama niya ang pinakamagandang teacher. Hahaha. Ang girlfriend mo na si Caitlyn pa rin ang pinakamagaling sa lahat. Ito, nagmamaneho siya ng isang mulima series, napakahusay. Siyempre. Nagkataon na lalabas din ako para mag-shopping kasama ang aking boyfriend. Gusto niyo bang sumakay sa kotse ng aking boyfriend ko at sumama sa amin? Kung sa bagay, dapat maging magkaibigan tayo dahil lahat tayo ay magkakatrabaho. Sabi ni Caitlyn habang tumatawa. Gusto niyang ihiwalay si Kweta sa lahat ng meron siya at tiyakin na siya ay isang outcast sa buong buhay niya. Sige. Masayang ngumiti ang mga babae nang sumakay sila sa sakyan at umalis. Gusto ni Gerald na sawayin si Caitlyn. Hindi niya mapigilan ang kanyang galit habang nakikita ang pambubuli nila kay Kweta. Ngunit hinila ni Kweta ang kamay ni Gerald dahil ayaw niyang maging marahas si Gerald. Pita! Talaga bang iniisip nila na napakagaling nila dahil lang mayaman sila? Sumpa ni Gerald habang pinapanood nila ang kanilang pag-alis. Pagkatapos ay pumasok sila sa Mercedes-Benz G500 na nakaparada sa tabi ng kalsada. Halos 11 o'clock na ng umaga ngayon. Dinala ni Gerald si Kweta sa isang restaurant. Gerald, sinabi mo na may importante kang sasabihin. Ano yon? Nagtataka na tinanong ni Kweta nang makaupo sila. Kweta, may kilala ka bang babae na nagngangalang Sarah Machemer? Agad na tinanong ni Gerald. Ang bagay na ito ay hindi lamang dahil may kinalaman ito kay Kweta, ngunit kasangkot din dito ang kanyang buhay. Mas importante ito kung si Sarah ay may kinalaman sa kanyang ama noon. Hindi ba nangangahulugan ito na bigla siyang magkakaroon ng isa pang kapatid na babae? Naramdaman ni Gerald na kakaiba ang buong sitwasyon na ito, mas mainam na tanungin niya si Kweta mismo. Mukha namang napahinto si Kweta nang marinig ang dalawang salitang iyon. Gulat siyang tumingin kay Gerald. Ikaw, paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Nang makita ni Gerald ang reaksyon nito, kumbinsido siya na may mapupuntahan ang usapan na ito. Tinanong niya ulit, ano ang kaugnayan niya sayo? Umiling si Kweta bilang sagot at sinabi, hindi ko alam kung sino siya. Alam ko lang na siya ang nag-abandona sa akin. Siya siguro ang nanay ko. Sinabi lamang ito sa akin ng orphanage diyan nang tanungin ko siya tungkol dito noon. Natagpuan nila ako sa entrance ng orphanage at nakasuot ako ng isang pendant sa jade na may nakasulat na pangalang Sarah Machemer. Maingat na sinuri ni Kweta si Gerald bago niya sinabi, hindi ko pa nabanggit ang bagay na ito sa iba dati. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Sinabi ba sayo ni Drake at Tyson ang tungkol dito? Natahimik si Gerald habang nag-iisip sa kanyang sarili. Napagpasyahan niyang huwag sabihin ang totoo kay Kweta sa ngayon dahil hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang mga bagay sa kanya. Sinamantala lamang niya ang sitwasyon at sinabing, isa sa kanila ang nagsabi nito sa akin. Kweta, ayaw mo bang hanapin ang iyong nanay o ang taong ito na nagngangalang Sarah Machemer? Mabilis na binago ni Gerald ang usapan. Siyempre, gusto kong hanapin siya. Pero paano ko siya hahanapin? Sumagot si Kweta, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw kong sabihin sa iyo ang tungkol dito. Malaki na ang naitulong mo sa akin at ayaw kong magdulot ng mas maraming gulo at abala.
Kung hindi man, hindi ko talaga alam kung paano ako makapagbayad sa lahat ng ginawa mo. Anong problema? Dahil gusto mong hanapin siya, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kahit ano paman. Tutulungan kitang hanapin siya. Sagot ni Gerald at ngumiti siya habang tinatapik ng mahina ang balikat ni Queta. Sige. Sagot ni Queta at dahan-dahan siyang tumango. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang pendant na jade na nakabalot sa isang piraso ng pulang tela. Ito, Gerald. Ito ang pendant na jade na sinabi ko kanina. Inabot ni Queta ang pendant na jade kay Gerald. Tiningnan ito ni Gerald. Hindi ba ito ang jade pendant sa isa sa mga picture na ipinadala sa kanya ng kanyang ama? Queta, okay lang ba sa'yo kung sa akin muna ang pendant na ito? Gusto kong maghanap ng isang master para matulungan akong hanapin ang pinagmulan ng pendant na ito sa jade. Tanong ni Gerald habang nakangiti. Huminto sandali si Queta bago siya tumango at sinabi, "Oh, sige lang." Patuloy na tinanong ni Gerald si Queta tungkol sa nakaraan. Sobrang init talaga sa labas. Hindi gumagana ang sunscreen ko. Biglang may isang grupo ang pumasok sa loob ng restaurant. Ang isa sa mga babae ay hindi mapigilang mapasigaw ng malakas habang bitbit niya ang ilang bag sa kanyang kamay. Caitlin, may branded shop sa tabi ng restaurant na ito. Papasok ba tayo doon at titingnan ang laman nito? Tanong ng isa sa mga babae. O sige, kumain muna tayo. Ang babae na ito ay walang iba kundi ang kasamahan ni Queta na si Caitlin. Oh my God! Caitlin, tingnan mo. Hindi ba si Queta yon? Hindi ako makapaniwala na kumakain din siya dito. Ang babae sa tabi niya ay tinuro sina Queta at Gerald. Ito ay hindi talaga inaasahan. Ang boyfriend ni Caitlin ay sobrang yaman, alam nila na tiyak na hindi niya sila dadalin sa anumang kaswal na lugar para kumain. May magandang reputasyon ang restaurant na ito. Hindi talaga nila inaasahan makita dito si Queta dahil siya ay isang tao na karaniwang makakaya lamang kumain ng konting pagkain araw-araw. Paano niya nakayanan na kumain sa isang high-end na restaurant? Oh? Queta, pumunta ka pala dito para magtanghalian. Biro ni Caitlin habang papalapit siya sa kanilang dalawa. Kinuha ni Gerald ang jade pendant mula kay Queta. Hindi niya mapigilang sumimangot nang makita ang mga babae na papunta sa kanilang direksyon. May inorder ka ba na pagkain? Bakit dalawa lang ang inumin nyo? Tanong ni Caitlin. Hahaha. Siguro ay gusto lang nila pumasok dito para tingnan lamang ang paligid. Masyadong marami ang mga ganitong uri ng tao. Hindi sila mag-order ng anumang makakain pero inumin lamang ang kukunin nila para makapag-picture sila at ipagmalaki ito sa kanilang mga kaibigan. Ang isa sa mga babaeng kasamahan ay bumulong sa tainga ni Caitlin. Natawa si Caitlin at ang iba pa sa kanyang sinabi. Waiter, meron bang 4-pack set na pagkain dito? Maaari mo ba akong bigyan ng isang set na pagkain na mataas ang standard? Yes, ma'am. Nagdagdag din kamakailan ang aming restaurant ng isang bagong meal sa aming menu. Ito ay isang espesyal na foie gras dish, espesyal na ginawa ng aming chef mula sa Silton. Gusto mo bang subukan ito? Tanong ng waiter habang nakatingin kay Caitlin at sa iba pa. Sa oras na ito, tumingin si Caitlin sa kanyang boyfriend. Sige. Gusto kong makita ito. Kinuha ng boyfriend ni Caitlin ang menu sa kanyang kamay at laking gulat niya nang makita ang presyo. Ski! Baliw ka ba? Ang isang plato ng foie gras ay nagkakahalaga ng $260. Isang plate lang. Walang masabi ang boyfriend si Caitlin dahil dito. Natulala din si Caitlin. Ah? Napakamahal? Oh my God! Malaking bahagi iyon ng aking sweldo. Yes, sir. Ito lang ang presyo para sa isang maliit na porsyon. Merong 6 piraso sa dish na ito. Kapag natikman mo ito, sigurado na madarama mo na sulit ang halaga ng pera at experience mo. Tingnan mo. Ang lahat ng mga customer ay nag-order din ito. Sumenyas ang waiter sa iba pang mga panauhin na kumakain sa tabi nila. Meron talagang mga plato ng foie gras ang bawat isa sa kanilang mga mesa. Nang tiningnan nila ang presyo ng malaking porsyon nito, mas napatulala sila nang makita na nagkakahalaga ng $400. Ito ay simpleng sobra naman na. Bago dumating sa restaurant, iniisip nila na gumastos ng halos $200 hanggang $300 lamang. Bakit hindi tayo mag-order ng isang maliit na porsyon nito para subukan lang?
Iminungkahi ni Caitlin nang makita niyang lahat ng nakaupo sa paligid nila ay umorder na rin ng dish na ito. O sige, gusto mong mag-order ng isang maliit na portion ng foie gras? Ha, sigurado. Walang problema. Nilakasan ng boyfriend ni Caitlin ang kanyang boses at nag-order. Gusto namin ng isang small portion ng foie gras, please. Gusto niyang patunayan na siya ay mayaman. Sa parehong oras na ito, hinahain din ang pagkain ni Gerald. Dinala ng waiter ang 2 bowl ng tinapay sa kanyang mesa. Hahaha. Nag-order lang sila ng 2 bowls ng tinapay. Hindi ba medyo nakakaawa iyon? Oh my God. Okay lang. Pwede ka rin humingi sa kanila ng kanin at isang plato ng patatas. Nagkomento ang mga babae habang tumatawa. Sir, pwede ka bang umalis sa daanan? Ito ang big portion ng foie gras na in-order mo. Ihahain ko na ito sa'yo ngayon. Sa oras na iyon, isang may respetong waiter ang naglagay ng big portion ng foie gras sa mesa ni Gerald. Si Caitlin at ang iba pa ay lahat ay napatakip sa kanilang mga bibig habang tumatawa dahil patuloy nilang binibiro sina Gerald at Cueta. Ngunit sa sandaling nakita nila ang waiter at ang foie gras, sobra silang nagulat at hindi sila nakagalaw sa kinaupuan nila. Ski! Bakit ang mahal ng mga pagkain nila? Nagulat si Caitlin. Ang pagmamayabang sa mukha niya ay nawala na. Puffed! Bakit ka nagpapakitang gilas kung wala kang pera? Bakit ka ang order ng mga mamahalin na pagkain? Reklamo ni Caitlin. Ang 2 pang kasamahan na babae na nabigla rin ay sumabad din habang iniinsulto nila ang pares. Napakasarap ng mga kinakain nila Gerald at Cueta. Silang 2 ati parehong nag-order ng mahal at big portion ng foie gras, habang ang 4 ay nag-order lamang ng small portion nito para sa kanilang mga sarili. Habang hinahay ng waiter ang pagkain sa kanila, hindi niya maiwasang tingnan sila. Pinili ni Gerald na manahimik dahil patuloy siyang pinagsasabihan ni Cueta, ayaw niya na harapin sila. Nagpatuloy lang sila sa pakikipag-usap habang kumakain. Nang natapos na silang kumain, napagtanto niya na umalis na si Caitlin at ang iba pa. Malinaw na hindi nila kayang tanggapin ang kahiyan, kaya't nagmamadali silang umalis nang tapos na sila sa kanilang pagkain. Umalis na din tayo, sabi ni Gerald habang hinihimas ang kanyang tiyan. Sinamahan niya si Cueta palabas. Nga pala, Cueta, nasaan ang mga damit na binili ko sa'yo dati? Bakit hindi mo ito sinusuot? Tanong ni Gerald habang nakangiti at nakatingin kay Cueta. Noon, bumili siya ng maraming damit para sa kanya. Medyo namula si Cueta at ibinaba ang ulo habang sinasabi, medyo nahihiya akong magsuot ng napakaganda na damit. Hindi mapigilan ni Gerald na ngumiti. Pareho sila ni Cueta. Noong siya ay mahirap, naramdaman niya na kailangan lamang niyang magsuot ng malinis na damit. Pinili pa ni Gerald na magsuot ng simple at ordinaryong damit ngayon dahil gusto niyang maging low profile lang. Pagdating naman kay Cueta, walang dahilan para hindi magdamit si Cueta ng maayos. Anong kinatatakutan mo? Siya nga pala, may isang branded shop dito. Halika. Pumunta tayo doon para pumili ka ng mas magagandang damit. Ha? Hindi, ayoko. Napakamahal? Tinanggihan siya ni Cueta. Okay lang. Pumasok na tayo. Meron din akong black card. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Mahinahon niyang hinila si Cueta papasok sa shop. Grayson, gusto ko ang damit na ito. Napakaganda nito. Sa palagay mo magiging maganda ako dito? Tanong ni Caitlin habang hawak ang isang damit sa harap niya at sininyasan ang kanyang boyfriend na ibigay ang kanyang opinyon tungkol dito. Ang ganda talaga ng damit. Ang mayaman na binata na nagngangalang Grayson ay binaligtad ang price tag ng damit at halos itapon niya ito. Ski! Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $3,000. Bakit hindi na lang sila magnakaw ng bangko sa sobrang mahal ng mga damit dito? Mahal, ayaw mo ba pumili ng ibang damit? Kinumbinsi ni Grayson si Caitlin habang nakahawak siya sa kanyang wallet. Okay, kung ganun. Ito, okay ba? Tanong ulit ni Caitlin. Sa isang tingin, masyado pa rin itong mahal dahil nagkakahalaga ito ng $1,500. Para sa 2 babae na kasama ni Caitlin, hinawakan lamang nila ang kanilang mga shopping bag habang namamatay sila ng inggit mula sa isang gilid. Wala silang isang mayamang boyfriend na tulad ni Grayson na kayang bilhin sa kanila ang mga mamahaling gamit. Sapat para sa kanila na samantalahin ang pagiging kaibigan ni Caitlin, pero tiyak na hindi ito makatotohanan na asa silang bibilhan din sila ni Grayson.
Kahit na pagkatapos pumili ni Caitlin ng isang dosenang mga damit na gusto niyang subukan, napagtanto ni Grayson na sobra ito sa kanyang budget at sa huli ay hindi sila bumili ng kahit ano dito. Sobrang nalulungkot si Caitlin. Gerald, hindi ba masyadong marami ang bibilhin mong damit? Hindi ko kaya magsuot ng ganoong karaming damit. At saka, napakamahal ng mga ito. Gulat na sumigaw si Kweta nang makita ang bilang ng mga damit na nakatambak sa mga kamay ni Gerald. Nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Bakit ang mahal? Hindi nga naman biro ang ginagawa ng mga tailor. Mariing naramdaman ni Gerald na hindi kailangan ni Kweta na mabuhay katulad niya. Ang damit na ito ay mukhang okay naman at medyo mura din ito. Bilhin natin ito. Nakita ni Gerald ang damit sa tabi ni Grayson, hinukay niya ito para pumili ng tamang sukat bago niya sinabihan ang sales girl na ibalot ito para sa kanya. Ski! Kweta, ikaw, pareho kayong baliw. Sa sandaling nakita silang dalawa ni Caitlin, hindi niya maiwasang matulala at maguluhan lalo na't nakita niya ang bilang ng mga mamahaling gamit na hawak nila. Kung bibilang ang mga damit sa kamay ni Gerald, marahil ay higit sa 1 dosenang ito. Oh my God! Kaya mo ba talagang bumili dito? Bakit napakarami ng bibilhin mo? Bakit ka ba nagpapanggap? Para sa picture lang ba ito? Ininsulto ng mga babaeng kasamahan sa trabaho si Kweta. Naramdaman nila na parang tinapakan ni Kweta ang kanilang self-esteem. Walang pakialam si Gerald sa kanila. Naglakad lamang siya diretso sa counter nang masiyahan siya sa kanyang napili. Si Caitlin at ang iba pa ay nagpalitan ng tingin bago sumunod sa likuran ni Gerald at Kweta. Hello, sir. Ang kabuang halaga para sa lahat ng mga damit at bag na napili mo ay $48,000. Paano mo gustong magbayad? Ang cashier din ay natulala rin sa dami ng binili niya. Si Caitlin at ang iba ay nakatayo sa likod habang nakanganga at tuluyan silang natulala. Tahimik na iniswipe ni Gerald ang itim na card sa kanyang kamay. Kahit natulala, ang cashier ay isang professional at agad siyang yumuko. Sir, gumastos ka ng malaki sa aming shop ngayon at magiging bastos kami kung hindi ka namin binigyan ng libreng mga regalo. Pumili ka ng kahit anong 3 damit at libre na ito mula sa amin, magalang na sinabi ng cashier. Hindi, teka. Hindi siya bibili ng alinman sa mga iyon. Gerald, lahat ng ito ay napakamahal. Hindi ko kailangan ng gaanong magarbong damit. Agad na sinabi ni Kweta habang umiiling. Sa palagay ko wala akong dahilan para suotin ang kahit kalahati ng mga pinili mo. Pakibalik na lang ang mga ito. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya mula sa pagkabigla dahil sa sinabi ng cashier na bill nila. Hindi mo kailangang isuot ang lahat ng mga ito. Ngayon, tara at pumili ng iba pang 3 mga damit. Kung gusto mo, pwede mo itong ibigay sa mga teacher o kasamahan mo sa kindergarten. Sigurado ako na makakatulong iyon para mapalapit ka sa kanila, sabi ni Gerald habang nakangiti. Alam ni Gerald na maraming tao ang nagbuli kay Kweta dahil mabait siya. Ito ang dahilan kung bakit naisip ni Gerald na sulit na gastusin ang pera niya kay Kweta. Kailangan rin naman gamitin ni Gerald ang kanyang black gold card. Kailangan niyang gumastos ng hindi bababa sa $45,000 kada buwan, kaya pinapasimple talaga ni Kweta ang kanyang buhay sa buwan na ito. Alam din ni Gerald na kaya niyang kusang loob na gumastos ng sobra para sa kanya dahil sa nararamdaman niya para kay Kweta sa kailaliman ng kanyang puso. Habang nangyayari ito, si Caitlin at ang 2 pang mga babae ay nakatayo sa hindi kalayuan. Lahat sila ay nagulat at lalo na ito para sa 2 kasamahan na babae na narinig ang huling sinabi ni Gerald. Wow! Kweta, ang yaman ng boyfriend mo. Ang pangalan niya ay Gerald, di ba? Ang ganda ng pangalan at ang gwapo din niya. Sinabi ng 2 babae na nagsimulang maglakad papunta sa kanila habang pinupuri si Gerald. Mas malinaw na ngayon kung sino ang mas malakas ngayon. Ha? Gerald, hindi siya, sabi ni Kweta habang nasa estado pa rin ng pagkabigla at sinubukan nitong sabihin sa kanila na hindi siya ang kasintahan. Gayunpaman, nagmamadali na sumagot si Gerald, ako ang kanyang god brother. And please, gwapo. Nakita mo ba kung gaano kaswal ang mga suot kong damit? Haha. Nakakatawa ka, Gerald. Hindi mapigilan ng 2 babae na medyo mahiya. God brother. Tita. Akala ko may boyfriend na si Kweta. Gayunpaman, hindi nito binago ang posisyon ni Kweta sa kanilang mga puso. Ang importante sa lahat ay meron siyang isang mayaman at makapangyarihang tao na sumusuporta sa kanya. Kweta, binilhan ka ni Gerald ng maraming damit.
At sinabi pa niya na pwede mong ibigay ang ilan sa mga ito sa iyong mga malapit na katrabaho. Kaya, naalala mo ba ang oras na ngumiti ako sa iyo sa iyong unang araw ng trabaho sa kindergarten? Nakangiting tanong ng isa sa mga babae. Nga pala, Kweta, naalala ko ng malinaw na ako ang nagturo kung saan ang cafe sa iyo nung una kang dumating, sabi ng isa pa. Naalala ko nga yun, sagot ni Kweta habang tumatango. Puffed, oh, Kweta. Hindi ko talaga inasahan na magkaroon ka ng isang mayamang god brother. Kung handa siyang bumili ng marami para sayo, dapat mo lamang itong pahalagahan. Kahit pa ganoon, ako ang interesado sa mga damit na iyon. Kung magbibigay ka ng mga damit sa iyong mga katrabaho, mas mabuti na ibigay mo sa akin ang isa, sabi ni Caitlin at ang boses niya ay napuno ng selos. Oh? Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang pinaka nambubuli kay Kweta at umaasa ka pa na bibigyan kanya ng isang bagay. Sino ka ba sa tingin mo? Sabay saway sa parehong mga babae. Ski! Sino ba ang kinakampihan yung dalawa? Sumpa ni Caitlin nang nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. O sige, tumigil ka na, sabi ni Gerald habang nakatingin kay Caitlin. Ngumiti siya bago tumingin sa malayo at pinagpatuloy ang gusto niyang sabihin. Kweta, dahil ang dalawa ito ay tinato ka ng mabuti noon, huwag kang mag-atubiling bigyan sila ng ilang mga damit. Tiwala ako na kung may mangyari sa hinaharap, kayong tatlo ay magpapatuloy na umasa sa isa't isa. Umalis na tayo ngayon at ihahatid na kita sa school. Ah! Salamat, Gerald. Siguradong magpapatuloy tayo sa tulungan ng bawat isa sa susunod, di ba Kweta? Masayang sinabi ng dalawang katrabaho niya. Tuluyan na silang umalis sa shop at nang makarating sila sa parking lot, nagulat na naman ang dalawang babae nang makita nila si Gerald at Kweta na sumasakay sa kotse ni Gerald. Kweta, ayon. Iyan ay isang Mercedes-Benz G500. Oh my God, nagmamaneho ang iyong kapatid ng isang Mercedes-Benz G500. Nag-aalab na si Caitlin sa puntong iyon at alam ni Gerald na tinuruan niya ng leksyon ang isang mayabang na babae. Pagsapit ng hapon, nang magkahiwalay sina Gerald at Kweta, nagpaalam si Gerald kay Gia na nasa ospital pa rin. Ang kanyang susunod na stop ay sa Seren County. Siniguro ni Gerald na nasa kanya ang jade pendant ni Kweta bago siya nagsimulang magmaneho. Napagpasyahan niya na sa oras na makarating siya sa Seren County, hihilingin niya kay Zack na tulungan siyang alamin ang bagay na ito. Gayunpaman, nang makapasok siya sa county, nalaman ni Gerald na ang main road ay nakaharang at ang border umabot hanggang sa dulo. Maraming pulis, manggagawa at leaders ang nandoon. Kinuha ni Gerald ang kanyang sunglases at binaba niya ang bintana ng kanyang kotse para tingnan kung ano ang kaguluhan na ito. Napansin niya ang ilang mga manggagawa na malapit doon at inabot niya sa kanila ang ilang mga sigarilyo bago niya tinanong sila kung ano ang nangyayari. Nakita nila kung gaano kagalang si Gerald kaya kusang loob sila na ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Binata, baka hindi ka na makapasok dito. May nangyaring masama doon sa dulo. Well, ano nga ba ang nangyari? Nagtataka na tanong ni Gerald. Ang lugar na ito ay isang construction project talaga. Ang Weston Merchants Holdings ang namamahala dito para mag-oversee sa trabaho mga isang taon na ang nakalipas. Malinaw na ang mga developer ay gumamit ng low-quality materials dito at dahil doon, may gumuho sa paligid ng lugar ng project. Mahigit 100 mga tao ang nasugatan dahil dito, 60 sa mga ito ay mga manggagawa. Sa kabutihang palad wala namang namatay. Oo nga. Narinig ko na ang mga developer ay tumakbo kagabi. Ang mga mula sa Weston Merchants Holdings ay nasa mahirap na posisyon ngayon. Humigit kumulang 100 ng mga tao, kasama na si Merjung, ay natanggal sa kanilang posisyon, base sa narinig ko. Naghihintay sila na maparusahan sa oras na ito, sagot ng mga manggagawa. Sa alaala ni Gerald, si Merjung ang direktor ng Weston Merchants Holdings. Tinanggal rin siya dahil dito. Matapos pag-isipan ito, tinanong ni Gerald, bakit kailangan tumakas ng mga developer? Dahil walang buhay na nawala, dapat lang sapat na ang magbayad sila, hindi ba? At saka, ang responsible dito ay hindi dapat ang mga investors, tama ba? Ganito kasi yan, narinig ko na naubusan ng pera ang mga nag-develop noon pa. Ayon sa mga balita, 6 na buwan na ang nakakaraan para maging eksakto na wala na silang pondo. Pero hindi yon ang punto. Sa ngayon, nagtataka lang kami kung sino ang hahanapin. Gusto lang namin ng sweldo. Para sa Weston Merchants Holdings, may isang tao na dapat pasanin ang responsibilidad para sa nangyari. Ang lahat ng ito ay nangyari pa sa kritikal na panahon. Kung hindi mo pa naririnig,
isang malaking grupo ang nagpaplano na paunlarin at buuin muli ang Serene County. Dahil sa isang hindi ka nais-nais na kaganapan na nangyari ngayon, ang mga lider siguro ay galit na galit. Ang epekto ng aksidenteng ito ay nakakatakot talaga. Matapos marinig ang buong kwento, naintindihan na ni Gerald ang pangkalahatang sitwasyon. Gayunpaman, wala siyang magawa para makatulong sa bagay na ito, kahit na nakikiramay siya sa lahat ng mga kasangkot dito. Inikot ni Gerald ang kotse niya at nag-drive pagkatapos magpasalamat sa mga trabahador. Kasabay ng kanyang biyahe, nakatanggap si Gerald ng isang text message mula kay Zack. Sinabi niya ang parehong kwento tungkol sa pagbagsak ng gusali na sinabi ng mga manggagawa kay Gerald kanina. Napakalaking pinasala ito. Nang makita na nag-message sa kanya si Zack, sinamantala ni Gerald na hilingin sa kanya na maghanap para sa isang eksperto sa Jedi. Alam ni Gerald na mas maraming tao ang kilala ni Zack kaysa sa kanya. Naligo si Gerald nang makabalik siya sa hotel. Aalis na sana siya para kumain ng mabilis na hapunan nang bigla siyang nakatanggap ng isang tawag. Galing ito sa kanyang ama. Pa? Anak, nag-invest ka sa hometown natin, di ba? Narinig kong may gumuho na isang gusali doon. Malaki daw ang damage. Tama yan, walang kinalaman doon ang grupo ko. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili na napakahusay ng kaalaman ng kanyang ama. Alam kong wala silang kinalaman doon. Gusto ko lang sabihin na ang Uncle Jung mo ay naalis na sa kanyang posisyon. Pwede ka bang pumunta at tulungan ang kanilang pamilya? Pa, nasabi ko na sayo. Nakalimutan na ni Uncle Jung ang lahat tungkol sa pakikipagkaibigan niya sayo, matagal na panahon na ang nakalipas. Bakit mo pa ako hinihiling na tulungan siya? Sagot ni Gerald sa habang natutuliro. Iba talaga ang ama ni Gerald. Parati niyang nababanggit ang tungkol kay Merjung sa tuwing tinawagan siya ng kanyang ama. Patuloy na pinaalalahanan si Gerald na mag-alok ng tulong sa pamilyang Jung kung nahaharap sila sa anumang mga problema. Bakit pa magpapatuloy na tulungan ni Gerald si Lila kahit na ininsulto at minaliit siya nito? Gayunpaman, nabigo si Gerald sa pamilyang Jung mula pa noong huli siyang pumunta sa kanilang bahay. Ipinaliwanag din niya sa kanyang ama ang tungkol sa sitwasyon noon. Nag-iwan iyon ng isang maasim na lasa sa bibig ni Gerald at kahit na alam niya na ang pamilya Jung ay nasa mahirap na sitwasyon sa oras na ito, wala siyang pakialam talaga. Kung sa bagay, tulad ng sinabi ni Uncle Jung, si Gerald ay hindi dapat pumunta sa kanyang bahay para hanapin siya maliban na lang kung may isang bagay na mahalaga talaga. Wala talagang pakialam si Gerald sa kanilang pamilya. May ilang mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Sa bagay, nakilala mo na ba ang Tita Leia mo? Tanong ng kanyang ama nang bigla niyang binago ang paksa. Medyo sumimangot si Gerald bago niya sinabi, "Oo, kilala ko siya." Bakit? Sa totoo lang, nabigo ko ang iyong Uncle Jung bago pa mangyari ito. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko sa nangyari. Basta, kahit paano nila tayo tratuhin, tulungan mo sila sa tuwing makakaya mo. Sagot ng ama ni Gerald at pagkatapos ay nagbuntong hininga siya. Ano? Anong ginawa mo? Gulat na gulat si Gerald. Hindi kaya naging magkasitahan ang kanyang ama at si Tita Leia? Iyon ba ang dahilan kung bakit si Uncle Jung ay laging napakalamig sa pamilya ni Gerald? Pa? Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Ano nga ba ang nangyayari sa babaeng pinapahanap mo sa akin? Yung Sarah Machemer. Pareho ba silang babae mo? Hindi mapigilan ni Gerald na magtanong dahil sa pagkabigo. Umubo ng malakas ang tatay ni Gerald nang marinig niya ang kanyang sinabi. Ikaw ang bastos mo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Basta kailangan mong malaman na ang aking relasyon sa kanilang dalawa ay hindi tulad ng iniisip mo. Hindi ko napapansinin ang sinabi mo, ang iyong Tita Leia ay bahagi rin ng pamilyang Jung at talagang kailangan nila ang tulong mo ngayon. Tulungan mo lang sila kung kaya mo. Isipin ito na parang tinutulungan mo akong bayaran ng isang utang sa kanila. Huwag kalimutan na hanapin din si Sarah. Andito na ang nanay mo. Iyon lang ito para sa ngayon. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, agad na binaba ng kanyang ama ang tawag. Hawak ni Gerald ang kanyang cellphone at napahinto ng medyo matagal bago tuluyang bumalik sa kanyang katinuan. Ano? Natukso si Gerald na tawagan ang kanyang nanay sa oras na iyon para sabihin sa kanya ang tungkol sa lahat ng ito. Sa totoo lang, tinutulungan niya ang kanyang ama na magsinungaling sa kanya at hindi niya maiwasang makonsensya dahil dito. Matapos itong pag-isipan, bumuntong hininga siya. Pagkakatiwalaan niya ang kanyang ama ng pansamantala. Hinaplos niya ang kanyang noo,
Tiningnan ang cellphone at nakita na 5 oras 30 minuto pa lang ng hapon. Napakamot siya sa likod ng kanyang ulo at bumuntong hininga ulit siya. Bahala na. Nawalan siya ng gana kumain at umalis siya sa kanyang kwarto, nagsimulang magmaneho papunta sa bahay ng pamilyang Jung. Pagdating niya doon, nakita ni Gerald na maraming mga tao ang nandoon na. Sa loob ng bahay, nakahiga si Uncle Jung sa kanyang sofa. Siya ay may idrip at pakiramdam niya na nahihimatay siya mula sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanya. Dahil kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad para sa nangyari, at kahit na natanggal na siya sa kanyang posisyon sa Weston Merchants Holdings, naalala niya ang nangyaring insidente at ito ay tumama sa kanya tulad ng isang truck na naging sanhi para siya ay magkasakit. Kasama niya ang ilang mga panauhin na nakikipag-usap paminsan-minsan sa lalaki. Magiging okay din ito, Willie. Walang silbi na umiyak sa nangyari na noon. Dahil ang epekto ng aksidente ay biglaan at napakalaki, siguro ay pinatalsik ka lamang ng mga leaders ng county dahil may galit sila sayo. Sino ang nakakaalam, baka ibalik ka nila sa sandaling ang mga bagay ay maayos na. Tama siya, alam mo. Bukod pa dito, nagtatrabaho si Leah sa isang bangko ngayon, di ba? Dapat hindi problema sayo ang pera. Salamat, Lucas, Zane. Bakit hindi ka tumuloy at maghapunan dito ngayong gabi? Mahinang sagot ni Willie. Ay, hindi na kailangan yon. Pinuntahan ka lang namin. Malapit na kaming umalis, sabi ng pareho sa pagtayo nila. Lucas, Zane, wala na ba talagang magagawa para tulungan si Willie? Pareho kayong may maraming magagandang koneksyon kung tama ang naalala ko. Meron siguro mga paraan para matulungan pa siya. Pareho silang umiling nang marinig iyon. Ginawa nila ang kaya nila at naintindihan ito ng mga taong nakakita sa kanilang mga reaksyon. Huwag kang mag-alala, Tita Leah. Nakipag-usap ako sa tatay ko tungkol sa sitwasyon ni Uncle Jung bago ako pumunta dito ngayon. Sabi ni Douglas. Naturally, nandoon din siya. Nang marinig ito, kapwa lumingon sina Willie at Leah sa kanya. Hindi mapigilan ni Douglas na mag-isip sa kanyang sarili. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may inaasahan at alam nila na makakatulong siya sa kanila kapag sila ay may problema. So ano ang sinabi ng tatay mo? Tanong ni Willie habang nagpatuloy siya na tumingin kay Douglas. Sinabi niya na ang sitwasyon ay hindi ganun kaseryoso. Ang nag-iisa lamang na kadahilanan na naging mabigat ito ay dahil masyado mong pinapalala ang mga bagay sa sarili mo. Kung tutuusin, hindi dapat ikaw ang magpapasa ng responsibilidad na ito. Idinagdag pa ng tatay ko na hanggat kaya mon makakuha ng mga bagong developer para punan ang mga bakanting posisyon at makakuha ng isang kasunduan sa mga naaksidenteng trabahador, lahat ng iba pa ay dapat na madali na lang malulutas, nakangiting sinabi ni Douglas. Sa madaling salita, kailangan lang niyang maghanap ng mga bagong investments para pangunahan at suportahan ang development project. Pero ito ay isang magulong project na. Kung lalong maging malala ang mga bagay, baka kailanganin nating i-demolish ang mga real estates na naitayo na. Hindi ko maintindihan kung bakit ang sinuman ay kukuha ng ganitong uri ng real estate o project pagkatapos marinig ang tungkol sa aksidente na ito. At saka, magiging responsable ang county para sa ilan sa mga compensation. Paano magkakaroon ng malaking pera ang county natin? Hindi natin kayang bayaran ito, sabi ni Willie habang umiling. Naisip na niyang gawin ang discarding iyon dati. Ding-dong. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang doorbell. Naisip nila na ito ay isa pa sa kanyang mga kasamahan o baka isang leader na dumating para bisitahin siya, kaya sinabi niya kay Leila na tulungan siyang bumangon. Salamat. Salubungin mo ang bisita natin, Leah. Tumango lang ang asawa niya bago tumungo sa pintuan. Nagulat si Leah sa sandaling buksan niya ito. Gerald. Bakit Bakit siya nandito? Hindi mapigilan ni Leah na madismaya nang maisip niya ito. Narinig ni Willie ang kanyang pangalan at umiling din siya sa pagkadismaya. Nang bumalik si Leah sa kanyang tabi, sinabi niya sa kanya na tulungan siyang humiga ulit. Naisip niya na ito ay maaaring isang leader o kasamahan na makakatulong sa sitwasyon. Malaki ang pinagkaiba ng kanyang inaasahan at ang realidad na si Gerald lamang pala ito. Uncle Jung, Tita Leah, nandito ako para bumisita, sabi ni Gerald na may ngiti sa kanyang labi habang bitbit ang isang bag ng mga regalo sa kanilang bahay. Pasimpleng tiningnan siya ni Leah ng tahimik habang inilapag niya ang bag. Si Willie ay nasa sofa na ulit, nakatingin sa kisam at hindi man lang sumagot sa pagbati ni Gerald.
Nahiya si Lila nang makita si Gerald na hindi pinansin dahil alam niya na napakahusay ni Gerald sa Mayberry City. Kung tutuusin, siya ang naghatid sa kanya sa istasyon noong isang araw gamit ang isang malaking Mercedes-Benz 500. Sa katunayan, nagpasalamat si Lila kay Gerald. Gayunpaman, wala pa siyang oras upang sabihin sa kanyang ama ang tungkol dito. Nang umuwi si Lila kahapon, nagsimula na ang serye ng mga malas na kaganapan. Kahit pa ganoon, ang kanyang ama ay nasa bingit na ng pagbagsak mula sa lahat ng pressure. Paano niya sasabihin kay Uncle Jung na sobra siyang naging masaya sa oras na iyon? Naramdaman Lila ang awkwardness, kaya naglakad siya papunta kay Gerald bago itinabi ang dala niyang bag sa lamesa. Salamat sa pagbisita mo, Gerald, nakangiting sinabi ni Lila. Niliitan ni Douglas ang kanyang mata kay Gerald na may pag-usisa nang marinig ang pagbati ni Lila sa kanya. Walang sasabihin si Gerald kaya tumango lang siya at umupo sa isa sa mga sopa. Inaasahan niya na ang hindi magandang ugali ni Willie. Sa gayon, bago dumating, sinigurado niyang palakasin ang kanyang isip psychologically. Oh, pera? Saan ba ako pupunta para makakuha ng napakalaking halaga ng pera para masakop ko ang real estate project na ito, sabi ni Willie sa isang malungkot na tono. Uncle Jung, paano ang tungkol sa Dream Investment Group sa Mayberry City? Mag-invest sila at gagastos ng $1.5 billion para mapaunlad ang Seren County. Humingi ka ba ng kanilang tulong sa project na ito? Siyempre nagawa ko na yon. Sa katunayan, alam ko ang ilan sa mga managers na nagtatrabaho para sa Dream Investment Group. Kahit na may magandang relasyon kami, sa palagay ko, hindi angkop para sa akin na hanapin ko sila ngayon. Kung tutuusin, anong kumpanya ang may gustong kunin ang project na ito, sagot ni Willie habang umiling-iling siya. Sila lang ang pag-asa na meron ka ngayon, Uncle Jung. Bukod pa dito, pinag-uusapan natin ang tungkol sa Dream Investment Group. Ito ay maliit lamang na halaga ng pera para sa kanila. Hanggat maaari mong makuha ang mga ito para gawin ang project na ito, madaling malulutas ang lahat ng bagay. Sinabi din sa akin ng tatay ko ito. Alam niya na halatang umaasa sa kanya si Willie para harapin ang issue kaya confident na sinabi ni Douglas ang bawat salita. Douglas, tinulungan mo kaming kausapin ang tatay mo na gumawa ng kaunting pagsisikap para harapin ang aming sitwasyon. Ang iyong tita Leah, si Lila, at ako ay tatandaan ang pabor na ito habang nabubuhay kami. Huwag kang mag-alala, Uncle Jung. Sigurado na susubukan ng tatay ko na kausapin ang Dream Investment Group tungkol dito. Kahit na sinabi niya ang lahat ng iyon, kabaligtaran ang nasa isip ni Douglas. Sa tingin niya ba ay mag-aalala ang tatay ko tungkol dito? Kung hindi ko hinahabol si Lila, hindi ko aksayahin ang oras ko na pumunta dito. Sa kabila nito, alam pa rin ni Douglas na kailangan niyang sabihin ang lahat ng iyon para hindi siya mapahiya. Sige, kung ganun mas gumaan ang pakiramdam ko matapos marinig na sinabi mo ang lahat ng iyon. Douglas, bakit hindi ka manatili para maghapunan ngayong gabi? Alam mo, lahat ng mga kaibigan at kaklase ni Lila ay inimbitahan na pumunta din. Si Tita Leah mo ay naghahanda ng hapunan para sa inyong lahat ngayon. Sinabi ni Willie, may ilang kulay na sa wakas ay bumabalik sa kanyang muka. O sige, maliligo muna ako. Pero sandali. Sa palagay ko wala tayong sapat na gulay para sa ating lahat dito. At hindi ako pwedeng umalis para makakuha ng anuman dahil kailangan ko pa ihanda ang karne, nag-aalalang sinabi ni Leah. Sa sandaling iyon, napansin niya si Gerald na umiinom ng isang basong tubig. Tahimik siyang nakaupo sa parehong sopa mula nang pumasok siya. Medyo nairita si Leah at sinabi niya, dahil malinaw na wala kang ginagawa, bakit hindi ikaw ang mamili ng mga sangkap, Gerald? Magsusulat ako ng isang listahan ng mga bagay na dapat mong bilhin at pumunta ka sa supermarket sa labas lamang ng community para makuha ang mga ito para sa akin. Ako, gulat na tinanong ni Gerald. Hindi ba parang tinatrato siya na parang isang katulad ngayon? Dahil dito, magiging mas mahirap pa rin para sa kanya na manatili dito dahil patuloy niyang makikita ang nakakainis na muka ni Willie. Kung umalis siya ngayon, maaari niyang tawagan si Zack na sabihin sa kanya na kunin ang real estate project na ito. Kahit papaano, nangangahulugan iyon na natupad niya ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang tatay. Tumango siya sa kanyang sarili nang siya ay bumangon at sumang-ayon siya sa utos ni Leah. Sa totoo lang ay natutuwa siya na makakaalis dito. Nandito lang siya dahil panay ang pagpipilit ng kanyang ama na tulungan niya sila kung tutuusin. Hindi niya kailangan mapasama sa kanilang mga kaibigan at alam niya ito. Sasamahan kita, Gerald.
Sinabi ni Lila nang makita siyang umalis na may listahan ng sangkap at isang basket na ibinigay sa kanya. Lila, hindi mo ba alam kung sino ang mas mahalaga? Bilisan mo at ibuhos ang isang basong tubig para kay Douglas. Nang marinig niya ang mga salita ni Lila, nagsimula na namang mabalisa si Willie. Kahit si Leah ay maramdaman na may mali. Anong nangyayari sa kanilang anak na babae? Mula sa pagpasok ni Gerald, ang tono ng pananalita ni Lila sa kanya ay tila ibang-iba kumpara sa kung paano niya ito kausap. Ang pamilyang Crawford ay hindi mabuting tao. Sinabi ni Leah kay Lila na manatili sa bahay para makasama si Douglas. Si Gerald naman ay agad na tinawagan si Zach pagkalabas niya ng bahay. Sa sandaling nag-update si Zach sa bagay na ito, alam ni Gerald na ang sitwasyon ay malulutas ng mabilis. Si Zach nga naman ito. Nang makapagsimula si Zach na gawin ang mga naangkop na arrangements, tumungo si Gerald sa supermarket para makuha ang lahat ng mga item sa listahan ni Leah. Nang nasa kanya na ang lahat, bumalik siya sa bahay ng pamilyang Jung. Nang muli siyang tumapak sa bahay, isang malawakang pagbabago ang naganap. Congratulations, Uncle Jung. Salamat. Hindi ko talaga inaasahan na ang Dream Investment Group ang hawak sa real estate project na ito. Nagdesisyon sila na sakupin ang buong project at nabigla talaga ako. Hindi na kailangan ni Willie ang drip niya. Ang kanyang pamumutla kanina ay nawala na at sa nakataas niyang kamay ay nakalagay ang kanyang cellphone. Lumapit kayong lahat. Kayong lahat ay dapat mag-enjoy ng masarap na inumin na sagot ko ngayon. Lalo na ikaw, Douglas, masiglang sigaw ni Willie. Para sa kanya, naramdaman niya na ang tulong ng ama ni Douglas ay mahalaga sa huling desisyon ng Dream Investment Group. Ang kanyang sariling mga koneksyon ay maaring may bahagi din doon. Sa madaling salita, ang leader ay tumawag kay Willie kamakailan lamang para sabihin sa kanya na ang kanyang posisyon sa Weston Merchants Holding ay naibalik na. Siya rin ang bahala sa project na ito sa hinaharap. Mangolekta rin sila ng donasyon at ang mga bagay ay malulutas na agad. Paano siya mananatiling nalulungkot pagkatapos marinig ang lahat ng iyon? Tiningnan ni Willie sina Douglas at Lila. May ideya siya sa kanyang isipan. Lila, hayaan mong sabihin ko sayo. Gerald, kumain ka na. May sasabihin pa sana siya nang bigla niyang nakita si Leila na naghahain ng ilang mga pagkain kay Gerald. Gulat na gulat siya. Lila, anong ginagawa mo? May kamay pa rin naman si Gerald, di ba? Hayaan siyang kumuha ng sarili niyang pagkain. Tumingin si Lila sa kanya bago sumagot pa, si Gerald ay. Uncle Jung, iba na si Gerald ngayon kumpara sa kung sino siya dati, sigaw ni Douglas habang masinsinang tinitigan niya si Gerald bago pa matapos ni Lila ang sinasabi niya. Kung sasabihin lang din naman ni Lila ang parehong impormasyon, siya na lang ang magsasabi nito. Ano ang pinagkaiba niya ngayon? Tanong ni Tita Leah habang naghahain ng iba pang ulam sa lamesa. Si Gerald ay nanalo sa loto. Sa pera nang yon, bumili siya ng isang Mercedes-Benz G500. Iyon ang dahilan kung bakit tinatrato siya ng mabuti ni Lila ngayon, naiinggit na si Douglas. Oh my God! Nagulat ang lahat ng nakaupo sa paligid ng hapagkainan. Magkano ang pera na nakuha mo? Tanong ni Tita Leah habang hindi niya namamalayang nakadilat ng malaki ang kanyang mga mata. Hindi alam ni Gerald ang kanyang sasabihin. Nagsinungaling siya kay Lila at sinabi sa kanya na nanalo siya sa loto para maitago niya ang kanyang pagkakakilanlan noon. Maliwanag na ngayon ay kailangan niyang magsinungaling sa isang buong grupo ng mga tao. Ginamit ko lang ang karamihan ng pera para bumili ng Mercedes-Benz G500, sagot ni Gerald. Ginamit mo ang pera para mabili iyon. Nanalo ka ng higit sa $300,000 sa loto. Gulat na gulat ang lahat ngunit nanatiling tahimik si Gerald. Bigla na lang hinampas ni Willie ang mesa at tinitigan si Gerald ng masama. Maloko ka? Gerald, ang ibang tao ay pwedeng magpakitang gilas, pero hindi mo ba napagtanto kung gaano kahirap ang iyong buhay ngayon? Bakit mo pa sinusubukan magpakitang gilas? Sinayang mo ang iyong pera para bumili ng isang Mercedes-Benz. Alam mo ba kung magkano ang magagawa mo sa $300,000 na iyon? Sigaw ni Willie habang umiling. Natuwa si Douglas. Ngumiti siya habang sinasabi, totoo yon, Uncle Jung. Kung ginamit lamang niya ang $150,000 bilang isang donasyon para sa fundraiser mo, maaari kang mag-ayos ng posisyon para kay Gerald sa Labor Dispatching Department. Hay! Pero ang alam lang ni Gerald kung paano subukang makipagkompetensya sa ibang mayamang tagapagmana. Kita mo?
Si Douglas ay malinaw na mas matalino. Gerald, hayaan mong tanungin kita. Bumili ka ba ng bahay para sa iyong sarili sa Seren County? Umiling lang si Gerald dahil alam niya kung saan ito pupunta. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Bumuntong hininga si Gerald habang umiling ulit. Naku, wala pa akong nakitang tao na tulad mo na walang utak. Bakit ka gumagastos ng sobra? Kumuha ka muna ng disenteng trabaho at magsimulang magtrabaho para makamit ang isang matapat na pamumuhay para sa iyong sarili. Ang sinasabo ko sa iyo ay ibenta mo kaagad ang kotse. Kung ikaw ay mapalad, makakuha ka ng hindi bababa sa $270,000. Sa perang iyon, makakabili ka ng iyong bahay. Kapag tapos na iyon, makapaghanda ako ng trabaho para sa iyo na may mga social insurance at housing fund. Ano pa? Ah, oo, may isa pa, sabi ni Willie habang humihigop ng alak bago tumingin ulit kay Gerald. Burahin natin ang mga sinabi ko kanina, sa palagay ko pwede kitang tanggapin, kahit na hindi mo natutupad ang lahat ng mga karaniwang kondisyon para sa posisyon. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ibenta ang kotse at bumili ng sarili mong bahay. Kung kaya mong gawin yun ng tama, makakuha ka ng trabaho bilang isang clerk sa public office. Magkakaroon ka ng mga social insurance at housing funds. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng matatag na buhay sa futur. Alam mo ba, mayroon akong isang subordinate dati na may isang kapatid na 3 taon lamang ang tanda sa'yo. Hindi pa siya kasal. Kapag nakapag-ayos ka na, pwede akong maging matchmaker mo at tutulungan kang makakuha ng asawa, sabi ni Willie. Napatulala si Gerald. Basta't handa siyang magbigay ng pera sa kanya, itatrato siya ng maayos ni Willie. Gayunpaman, nagulat si Lila. Papa, hindi ba ang kapatid ng sekretary na iyon ay... Alam mo, medyo nabagal ang isip. Ano naman? Hindi madali para sa sinuman na makakuha ng asawa sa mga panahong ito. Tingnan ang mga kwalifikasyon ni Gerald. Hindi rin ako sigurado na ang taong iyon ay handa na magpakasal sa isang tulad niya. Uncle Jung, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Pilit na pinipilit ni Gerald na hindi sumabog sa galit. Ang mukha niya ay namumula at pagkatapos ay namumutla sa emosyon na nararamdaman niya. Titiisin lang niya ito habang iniisip ang tungkol sa sinabi ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi pa tapos si Willie. Nang matapos na ang hapunan, kaagad na nakipag-ugnay si Willie sa isang second-hand dealer ng kotse nang hindi man lang hinihintay na sumagot si Gerald. Sa katunayan, gusto niyang ibigay ni Gerald sa kanya ang bahagi ng perang iyon bago gamitin ang natitirang pera para makabili ng isang bahay para sa kanyang sarili. Ito ay isang mahusay na pagkakataon para ayusin ang isang kontraktual na trabaho para kay Gerald. At least bahagi siya ng samahan sa oras na iyon. Si Gerald ay natural na ayaw gawin ang anuman sa mga ito. Malapit na sana niyang ipaalam sa lahat ang pagkatao niya sa sandaling iyon para masampal niya ang lahat ng kanilang mga mukha. Gayunpaman, sinara niya ng maigi ang kanyang kamao sa likuran niya habang iniisip ang mga salita ng kanyang ama para manatiling kalmado. Kung sa bagay, sinabi ng kanyang ama na may nagawa siyang mga bagay kay Tita Leia para madismaya si Uncle Jung. Nanatiling tahimik lang si Gerald dahil hindi niya alam kung ano ang nagawa ng kanyang ama sa pamilyang ito. Gusto lang niyang tapusin ng mabilis ang bagay na ito. Kapag tapos na ito, ayaw na niyang magkaroon ng kinalaman sa kanila sa kanyang buhay. Hindi pa naman mahalaga sa kanya ang kotse kaya sumang-ayon na si Gerald. O sige, hayaan mong samahan ka ni Douglas kapag ibebenta mo na ang kotse. At least marami pa siyang nalalaman kaysa sayo. Sa ganoong paraan, hindi ka malilinlang nang hindi mo namamalayan, sabi ni Willie nang hindi sinasala ng kahit konti ang kanyang mga salita. Hindi bibigyan ni Willie ng trabaho si Gerald kung hindi pa nabanggit ni Douglas ang ideya na gamitin si Gerald para magbigay at makapagtipon ng pera para sa kanya. Hindi niya pa rin gagawin kahit na kontraktual na trabaho lamang ito. Kung tutuusin, sa sandaling natanggap niya ang pera ng donasyon, maaari na niyang ilagay si Gerald na magtrabaho bilang isang clerk sa anumang department. Sa ganoong paraan, makakakuha si Gerald ng kahit $2,000 sa isang buwan. Naramdaman ni Willie na gagawin niya para kay Gerald ang isang malaking pabor. Naturally, pumayag si Douglas na sumama kay Gerald. Halata ang kanyang hangarin. Gusto niyang kunin ni Willie ang lahat ng pera ni Gerald at maging ang kanyang kotse. Tingnan natin na susubukan ulit ni Gerald na magpakita muli sa kanyang harapan sa susunod. Hindi inaasahan na mas handa si Gerald na sumang-ayon sa lahat ng ito para lamang magkaroon ng trabaho. Haha! Siyempre,
Alam na ni Gerald kung ano ang tumatakbo sa isipan ni Douglas at Tito Jung. Ginagawa lamang niya ito para gumuhit ng isang malinaw distinction line sa pagitan nila sa hinaharap. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng magandang dahilan para tanggihan ang alinman sa hiniling ng kanyang ama sa hinaharap kung hihilingin niya sa kanya na tulungan muli ang pamilyang ito. Si Lila at ang ilan sa kanyang mga malalapit na kaibigan ay sinundan sina Douglas at Gerald sa second-hand car shop. "Boss, nandito kami para magbenta ng kotse." Isang batang lalaki ang dumating na tumatakbo palabas ng shop nang marinig niya ang mga taong tumatawag sa kanya. "Papunta na?" "Oh wow." Isang Mercedes-Benz Glam ang daan. Mabilis na lumapit sa kanya si Douglas nang makita niya ang boss ng shop na ito. Siya ang magiging kausap niya sa transaksyong ito. Ang kanyang layunin ay babaan ng boss ang presyo ng kotse hanggat maaari para kay Gerald. Nang lumingon si Douglas upang tingnan ang reaksyon ni Gerald, nagulat siya nang makita na nakangiti si Gerald. "Sino?" Narinig ng boss ang kanyang pangalan, tumingala siya at natigilan nang makita si Gerald. Ngumiti siya at tinapik ang hita niya ng 2 beses. "Welcome Kimi." "Gerald, ikaw ba talaga iyan?" Naglakad si Xeno papunta kay Gerald na may pagtataka sa kanyang mukha. Ang boss doon ay talagang kapitbahay ni Gerald sa pagkabata na itinuring din ni Gerald na matalik niyang kaibigan. Si Xeno ay 6 na buwan lamang na mas matanda kaysa kay Gerald at ang dalawa ay madalas na naglalaro noong mga bata pa lang sila. Si Xeno ay palaging mabait sa kanya. Noong sila ay bata pa, pareho silang nangunguna sa klase academically. Gayunpaman, dahil sa ilang kadahilanan, tumigil si Xeno sa pag-aaral bago niya matapos ang junior high school. Mula sa puntong iyon, natutunan niya kung paano ayusin ang mga kotse. Hindi inaasahan na makalipas ang ilang taon, magiging maayos na si Xeno. Siya pa nga ang may-ari ng isang second-hand car shop ngayon. Matagal nang hindi nakakauwi si Gerald mula nang umalis siya sa kanyang bayan para mag-aral sa university sa ibang city. Bilang resulta, pareho silang bihirang makipag-ugnay sa bawat isa sa nagdaang 2 taon. Sa kabila nito, malapit pa rin silang childhood friends. Kahit na hindi pa sila nagkikita ng isang dekada, ang parehong malabatang damdaming galak na ibinahagi nila ay mananatili pa rin. "Guka, kailan ka bumalik? Bakit hindi mo ako tinawagan, ha?" Tanong ni Xeno habang nilalaro niya ang likod ni Gerald ng ilang beses. Pau. Ngayon lang ako nakabalik dito. Matagal na mula noong huli akong umuwi, kaya nananatili ako sa Sereni County sa ngayon," sagot ni Gerald habang nakangiti siya sa sobrang saya. "Sino, customer yan?" "Maging profesional ka," sigaw ng isang babae nang makalabas siya ng shop. Fashionable ang damit ng babae at mukhang kaedad niya si Gerald. Siyempre, alam ni Gerald kung sino din siya. Galing siya sa kanyang junior high school at noon ay boyfriend niya si Xeno. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang supermarket sa bayan at sila ay may magandang buhay. Mukhang pinananatili nila ang kanilang relasyon kahit na sa loob ng maraming taon. "Hey, huwag mong sabihing nakalimutan mo na si Sienna," sabi ni Xeno habang nakangiti. "Siya ang fiance ko ngayon. Engaged kami 3 buwan lamang ang nakakaraan." Oh, si Gerald ito. At dito ako nagtataka kung sino ito. Bilisan mo at batiin ang mga customer." Nang makita ni Sienna si Gerald, simpleng tumingin ito sa kanya ng malamig bago tumalikod para umalis. Hindi niya ininsulto o minamaliit si Gerald, ngunit si Gerald ay nakakaramdam pa rin ng kaunting sama ng loob sa pagtingin nito sa kanya. Ngumiti na lamang si Gerald matapos itong marinig. "Boss, tapos ka na ba? Nakatayo na kami dito." "Tapos na ba kayong mag-usap dalawa?" tanong ni Douglas habang tinatapik ang kanyang paa. Medyo naiinis si Douglas. Hindi niya inakala na ang may-ari ng shop na ito ng second-hand cars ay talagang matalik na kaibigan ni Gerald. Imposible na pahirapan niya si Gerald para sa kots. "Oh? Sinong nagbebenta?" "Ikaw ba?" sabi ni Xeno habang nakangiti at nakatingin kay Douglas. "Ay, hindi ako ang hinahanap mo. Tinutulungan ko lang si Gerald na ibenta ang kanyang Mercedes-Benz 500. Medyo matagal na niyang minamaneho ito kaya masasabi ko na pwede naming ibenta ito ng $150,000. Sagot ni Douglas. Tiningnan niya kaagad si Gerald bago sinabi, "Gerald, kaibigan mo siya, di ba? Hindi ba masama ang loob mo na ibenta ang iyong sasakyan sa kanya sa napakataas na presyo? Kung tutuusin, mas mainam na kung makakagawa ka ng kaunting kita."
Hindi man lang niya hinintay ang sagot ni Gerald. Si Xeno naman ay nabigla. Gerald, sasakyan mo ito. Ipagpapaliwanag ko sa iyo ang lahat balang araw. Sa ngayon, natutuwa ako na ikaw ang ipagbebentahan ko ng kotse, sagot ni Gerald habang nakangiti. Pasimpleng tumango si Xeno bago dahan-dahang lumakad sa kotse nang siya sa atin ito. Pagkatapos ay binuksan niya ang hood ng kotse para tingnan ito sa loob. Ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng $300,000. Mukhang hindi mo ito minaneho ng higit sa isang buwan. Gerald, sa totoo lang, bakit mo pa binibenta ang kotseng ito? At saka, pinaplano mong ibenta ito ng $150,000 lamang. At sino pa ang lalaking ito? Tanong ni Xeno habang nakatingin kay Douglas. Alam niyang walang kabuluhan si Douglas sa sandaling binanggit niya ang pagbebenta ng kotse sa halagang $150,000 lamang. Nagmamadali siyang ibenta ang kotse dahil gusto niyang makakuha ng sarili niyang bahay, asawa, at trabaho din sa halagang iyon. Magagawa namin ni Uncle Jung ang lahat ng kinakailangang arrangements para sa kanya. Magkakaroon siya ng isang matatag na trabaho na hindi mawawala sa kanya habang buhay. Haha, sagot ni Douglas na ulap. Oh? Sinasabi ba niya ang totoo? Ang Uncle Jung na ito ay makakakuha ng isang matatag na trabaho para sayo pati na rin isang asawa. Napatingin si Xeno kay Gerald na may masayang ekspresyon sa kanyang muka. Kung nakuha ni Gerald ang lahat ng iyon mula lamang sa pagbebenta ng kotse, kung gayon sulit na sulit ang transaksyong ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan para kay Gerald, ang kanyang minamahal na kaibigan. Nakasagot lamang si Gerald na may nakangiwi ng ngiti sa kanyang labi. Hindi niya nasabi sa kanya na ginagawa lang niya ang lahat ng ito pang matulungan ang kanyang ama na ibalik ang isang pabor. Gusto kong bilhin ito sa iyo ngayon, ngunit wala akong gaanong pera. At saka, naninigarilyo ka ba? Aabalahin kita na gawin ang mga gawain ng aking kapatid, sabi ni Xeno habang naglalabas ng sigarilyo at ipinasa ito patungo kay Douglas. Gayunpaman, hindi kumuha ng sigarilyo si Douglas. Sa halip ay nilabas niya ang isa para sa kanyang sarili at sinindihan ito. Oh? Wala kang pera para bumili sa amin ng kotse. Bakit ka pa mag-aabala na magbukas ng isang second-hand car shop? Kalimutan mo na, tingnan lamang natin ang second-hand car shop sa tapat lamang ng kalye. Nakikita mo naman di ba, Gerald? Ang iyong kaibigan ay walang pera para bilhin ang kotseng ito, sabi ni Douglas na may ngisi sa kanyang labi habang nakatingin kay Xeno at Gerald. Hindi mo na ako kailangang bigyan ng $150,000. Alam mo, ibibigay ko na lang sa iyo ang kotse. Hindi ko na kailangan imaneho pa ang kotseng ito, mahinahong sinabi ni Gerald na may mahinang ngiti sa kanyang labi. Ski! Gerald, baliw ka ba? Si Lila at ang lahat ng tao ay sumigaw sa sinabi ni Gerald. Nakatulala sila habang nakatingin kay Gerald. Ang kotse ang kanyang pinakaimportanteng asset at ibibigay niya lang ito sa kanyang kaibigan ng libre. Gerald, hindi ito ang oras para magpakitang gilas. Inisip ni Lila sa kanyang sarili. Bagaman nagsimula ng magbago ang tingin ni Lila kay Gerald, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit sa mga sinabi ni Gerald kanina. Bago ang mga pangyayaring ito, lihim na itinuring ni Lila na boyfriend si Gerald. Ngayon, ayaw niya nang isipin ito. Mula sa pananaw ng isang outsider, halos tinuturing niya na ang kotse ay pagmamay-ari ni Lila. Hindi ko matanggap yan. Ito ay isang bagong kotse, brother. Hindi ko lang kukunin ito sa'yo ng libre. Paano ito? Meron akong $100,000 ngayon. Bibilhin ko ang kotse sa market rate na $270,000. Ibibigay ko ang natitirang pera kapag naibenta ko na ang kotseng ito. Deal. Kung ganun, bilhin mo na lang ito ng $100,000, sagot ni Gerald habang nakangiti. Alam niyang hindi tatanggapin ni Xeno ang kotse ng libre kahit anong gawin niya. Gayunpaman, paano makakatulong ang pagbenta niya ng Mercedes-Benz G500 para sa insidente na nangyari noon? Umiling na lamang si Gerald at tinanggal ang kaisipan na ito. Seryoso, huwag kang mag-alala tungkol dito, Xeno. Ipaliwanag ko ito sa iyo mamaya. Bilhin mo na lang ito ng $100,000. Dalhin mo sa amin ang kontrata, kaibigan. Sabi ni Gerald habang tinatapik ang balikat ni Xeno. Natahimik si Xeno at simpleng sumunod. Napagpasyahan niya na ibabalik lamang niya ang pera kay Gerald kapag naibenta na ang kotse. Hindi talaga mahalaga sa kanya ang kontrata. Habang pinirmahan ni Gerald ang kontrata, mukhang naguguluhan si Lila habang si Douglas ay lihim na sobrang nasisiyahan.
Opisyal nang naibenta ang kotse at bibigyan ni Gerald si Willie ng $70,000 para sa kanyang fundraiser. Pagkatapos nito, $30,000 na lang ang matitira kay Gerald. Douglas, Lila. Nagbebenta ng bahay ang pinsan kong babae. Kakasimula niya pa lamang ng negosyo na ito at hindi pa siya nakakakuha ng trabaho. Dahil sa pagbili ni Gerald ng bahay, bakit hindi ko siya tawagan? Pwede niya itong bilhin mula sa kanya. Alam mo, ang $30,000 ay halos sapat na para sa paunang bayad. Sabi ng isa sa mga kaibigan ni Lila na sumunod sa kanila. CJ, sagot ni Lila habang medyo tumango. Sa sandaling mabayaran ang down payment, opisyal na magiging isang mahirap muli si Gerald. Bukod sa kanyang bahay at mortgage na babayaran niya, wala na siyang kahit anong pera pagkatapos nito. Para kay Lila, nawa ang lahat ng charisma na meron si Gerald. Anumang mga nararamdaman niya para kay Gerald ay nasa hukay na ngayon. Para naman kay Gerald ngayon, ang tanging dahilan kung bakit siya nangako na ibibigay ang kanyang kotse at magdodonate para kay Willie, ay dahil lamang sa gusto niyang bayaran ang utang sa ngalan ng kanyang ama. Kung hindi dahil sa kanyang ama, hindi siya maabala tungkol sa isang hindi importanteng tao na tulad ni Willie. Ang mga bahay na inaalok ng kapatid na babae ng pinsan ng kaibigan ni Lila ay nasa magandang lokasyon pala. Si Gerald mismo ay nagpaplano na bumili ng ilang mga bahay sa Sereni County para makapag-ayos siya ng tirahan para sa ilan sa kanyang mga executive. Bagaman ang kanyang orihinal na plano ay bumili ng isang buong building upang magamit niya ito bilang isang staff hostel, hindi magiging problema para sa kanya na suriin muna ang isang bahay at i-book muna ang isa sa mga unit. Matapos magpaalam kay Xeno, umalis na si Gerald kasama ang grupo ng mga tao. Madali lang bumili ng bahay. Ang dapat lamang gawin ni Gerald ay pumili mula sa isang pagpipilian ng mga bahay, magbayad ng paunang bayad, at mag-sign ng isang kontrata. Kapag tapos na iyon, kailangan lang niyang maghintay para aprubahan ng bangko ang kanyang loan. Oh, pinsan at gwapong Douglas. Maraming salamat sa suporta niyo. Dahil late naman na, manatili na kayo dito. Ililibre ko kayong 4 sa hapunan. Ako na mismo ang manlilibre sa inyo ngayon. Sabi ng pinsan ng babae habang masaya siyang nagbebenta. Si Gerald ay nakatayo lamang sa gilid habang hawak-hawak niya ang kasunduan sa pagbili ng bahay at kontrata. Siya ang nagbabayad para sa bahay, ngunit ang sales girl ay hindi siya sinama sa bilang. Siyempre gagawin talaga ito ng sales girl. Sa sandaling nakita niya si Gerald, agad niyang nasabi na siya ay isang taong ignorante lamang na hindi pa nakikita ang realidad sa mundong ito. Ni hindi siya nag-abala pa man na aliwin siya dahil binibentahan nga naman siya ng bahay. Kapag tapos na ang transaksyon, mayroon siyang mas kaunting dahilan para maging malapit sa kanya. Hindi pwede. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo, hindi kita papayagang ilibre kami sa hapunan ngayong gabi. Dahil bumili si Gerald ng bahay ngayon, dapat siya ang manlilibre sa atin. Sabi ni Douglas habang tumatawa. Oh? Kung saan-saan na tayo pumunta simula 7 o'clock ng gabi. Halos 11 o'clock na ngayon. At saka, tinulungan ka naming mag-secure ng isang bahay para sa iyong sarili. Alam mo, kung hindi ka pamilyar, hindi mo rin mabibili ang bahay na ito sa ganitong presyo. Dapat kang magpasalamat. Ang nagsalita ay mula sa isa sa mga kaibigan ni Lila. O sige, mga babae. Babayaran ko ang anumang kakainin natin ngayong gabi. Maaari tayong gumastos ng hanggang sa $1,500 ngayong gabi, nakangiting sinabi ni Douglas. Pero Douglas, bakit ikaw ang magbabayad? Malinaw na si Gerald ang dapat manlibre sa atin. Siguro ay hindi niyo alam ito, pero may utang ako kay Gerald na ganoong halaga ng pera. Kung babayaran ko ang halagang iyon para sa dinner natin, ang iyo ay ganap na mababayaran na. Napaisip si Douglas sa sarili niya, hindi isipin ni Gerald na muling makuha ang kanyang $1,500 mula sa kanya. Mas gugustuhin niyang gamitin ang pera para pasayahin ang lahat kaysa ibalik ang pera sa kanya. Okay lang. Tara na? Oras na para umalis ako sa trabaho ngayon, masayang sinabi ng sales girl. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang cellphone ni Lila. Si Willie yun. Ano ito? Hindi ba tayo nagkasundo na magbibigay siya ng kahit $120,000 para makahanap ako ng trabaho para sa kanya? Bakit $70,000 lang ito? Pa, binenta niya ang kotse ng $100,000 lamang dahil kaibigan niya ang mamimili. Ang lokong yun. Bibigyan ko lang siya ng award para sa $70,000 pagkatapos.
Para naman sa oportunidad na magkaroon ng trabaho, ayusin ko lang ito para sa kanya sa hinaharap. Puff, malamig na sagot ni Willie bago niya binaba ang tawag. Gerald, sinabi ng tatay ko na. Medyo nahihiya si Lila habang nakatingin kay Gerald. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi siya bibigyan ng trabaho kaagad. Ngumiti lamang si Gerald. Inaasahan niyang mangyari ito. Okay lang, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng trabaho para sa akin. Kayo na lang din ang kumain ng dinner. Hindi ako sasama. Bye. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang iyon ni Douglas mula sa kanyang bulsa bago ito pinunit ng kalahati sa harap nila at itinapon sa basurahan. Sa kanyang paglalakad palayo, hindi siya nakaramdam ng anumang galit sa ilang kadahilanan kahit na patuloy nilang kinukutya si Gerald. Matagal bago napagtanto ni Gerald na dahil hindi sila mula sa parehong mundo tulad niya. Hindi niya kailangan magtanim ng galit sa mga langgam na tulad nila. Para naman sa pamilyang Jung, nag-ambag na siya ng sapat na pondo para matulungan silang makabalik. At saka, nagdonate pa siya kay Willie para matulungan siyang makalikom ng pondo. Hindi niya alam kung magkano ang pagkakautang ng kanyang ama kay Uncle Jung, ang halagang ito ay magsisilbing kabayaran ni Gerald sa utang ng tatay nila sa pamilya Jung. Hindi na magkakaroon ng anumang mga utang sa panig ng kanyang ama. Ito ang bagay na nasisiguro ni Gerald. Dahil doon, hindi na niya kakailanganing mag-alala o magmalasakit sa kanila. Walang katuturan kung sasama pa siyang maghapunan sa kanila. Nang gabing iyon, bumalik si Gerald sa hotel upang matulog. Alas 7 ng sumunod na araw, nagsimulang magring ang kanyang telepono. 6 na yun. Magandang umaga, Gerald. Gising ka na? Kung libre ka ngayon, bakit hindi ka pumunta sa shop ko? Mayroon akong masarap na breakfast na naghihintay para sa'yo dito. Oh, oo nga pala, naibenta ko na ang iyong sasakyan. Halika at ipagdiwang natin yan, sabi ni Xeno sa cellphone. Matapos malaman ni Xeno na si Gerald ay maaaring nangangailangan ng pera, ginugol ni Xeno ang buong gabi sa pakikipag-ugnay sa ilan sa kanyang mga kaibigan at peers para makahanap ng isang buyer para sa kotse ni Gerald. Namiss din ni Gerald si Xeno. Kahit na hindi niya tawagan si Gerald, pupunta pa rin siya para bisitahin siya anuman ang mangyari. Kung sa bagay, naisipan na niyang bisitahin ang Xeno bago bumalik sa Seren County. Pagkatapos niyang maligo at magbihis ng mga bagong damit, dumiretso si Gerald patungo sa second-hand car shop ni Xeno. Pagdating sa shop, agad na hinila ni Xeno si Gerald papasok sa isang silid at nilok ang pintuan sa likuran niya. Good morning, Gerald. Isa kang maswerteng bastard. Tinulungan kami ng isang kaibigan ko na makipag-ugnay sa isang mamimili kagabi. Haha! Nagawa kong ibenta ang iyong sasakyan para sa eksaktong $280,000. At bago mo pa man sabihin ang ano paman, mapupunta sa iyo ang $107,000 para sa iyo, gustuhin mo man o hindi. Kikita pa rin ako ng $10,000, salamat sa iyo. Matapos ang kanyang pangungusap, inabot niya ang isang tseke kay Gerald. Naturally, ayaw tanggapin ito ni Gerald. Kung sa bagay, hindi sigurado si Gerald kung kumita ba talaga si Xeno ng anumang pera mula sa transaksyon. Habang patuloy silang itulak ang tseke pabalik-balik, biglang may galit na kumatok at hinampas ang nakalok na pintuan. Xeno! Xeno! Buksan ang pinto ngayon. Nakita mo ba ang $15,000 bank savings book ko? Ang boses ay mula kay Sienna na tumakbo mula sa kusina. Anong $15,000 bank savings book? Tanong ni Gerald, medyo nagulantang siya. Bago pa siya mapigilan ni Xeno, binuksan na ni Gerald ang pintuan para makita ang isang balisa na Sienna. Ay, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kailangan kong gamitin ang pera na yon, sabi ni Xeno habang nakangiti. Para saan mo gagamitin ito? At ano ang hawak mo sa iyong kamay? Hala, anong ginagawa mo sa sobrang laking check? Ang pagkabalisa sa boses ni Sienna ay lalong lumalala. Ang pera ay para kay Gerald. Paano tayo makakabili ng halos brand new na kotse na $100,000 lamang? At saka, ito ay isang Mercedes-Benz G500, sagot ni Xeno. At bakit naging imposible ito? Ano ang masama na kumita tayo ng ilan sa kanyang pera? Xeno, hindi mo pwedeng lokohin ang iba pa sa kanilang pera pero siguradong pwede mo siyang lokohin. Bigyan mo ako ng tseke, sigaw ni Sienna habang dinukot ang tseke mula sa kanyang kamay. Puff, naibenta na natin ang kotse sa kabuuan ng $270,000.
Binigyan na natin si Gerald ng $100,000 at kailangan din nating bigyan ang kaibigan mo ng $15,000 para sa pagpapakilala sa atin ng isang mamimili. Nang marinig ito, tiningnan ni Sienna ang tseke at hiningal siya sa sobrang takot sa halagang nakasulat dito. $170,000. Seno, anong kahulugan nito? Sinasabi mo ba sa akin na gumamit ka ng sarili nating pera na nagkakahalaga ng $15,000 para kay Gerald? Mawawalan tayo ng $15,000 sa napakalaking transaksyon na iyon. Baliw ka na ba? Natahimik si Sienna agad na kinuha ang isang bote ng alak bago ito hinagis patungo kay Xeno. Bagaman hindi ito tumama sa kahit sino, nahulog pa rin ito sa harap mismo ni Gerald. Si Xeno ay nag-alala para sa kanyang sarili at tinitingnan niya ang bawat kilos ng babaeng ito. Pareho silang mukhang naghahanda para sa isang labanan. Sa katunayan, ang Coats ay hindi nabili ng $280,000. Si Xeno ay gumastos ng sarili niyang pera para maghanap ng isang mamimili. Sa huli, ang transaksyon ay nakakuha sa kanya nang wala siyang nakahang profit. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil naiintindihan niya na sobrang naguluhan si Gerald noong nakaraang gabi. Ipinagpalagay ni Xeno na ito ay dahil sa mga issue sa pera. Dahil dito, gusto niyang tulungan si Gerald na makakuha ng pera sa lalong madaling panahon. Si Xeno ay higit sa handang gawin ito para sa kanyang matalik na kaibigan. Sa kasamaang palad, hindi iyon gagawin ni Sienna. Ibigay mo ang tseke, Sienna. Sinabi ko na kay Gerald na makukuha niya ang kanyang buong $170,000. Patayin mo muna ako. Malaki ang pagkakautang sa atin ni Gerald. Tandaan mo Xeno, hindi ka mapapatalsik kung hindi mo sinaksak ang isang tao dahil kay Gerald. Hindi sana ako mabubuhay ng ganito kung hindi dahil sa kanya. Nasa taas ka ng klase mo noon, sagot ni Sienna nang umiiyak na siya. Ano iyon Sienna? Ano ang sinasabi mo? Sumpa ni Xeno habang namumula ang muka sa sobrang galit. Si Gerald ay nahuli sa pagitan ng labanan at maaari lamang niya itong subukang pigilan. Sa totoo lang, naramdaman ni Gerald ang sakit sa kanyang puso sa sandaling ibalik ni Sienna ang memorya ng pangyayaring iyon. Parehong Gerald at Xeno ay nagmula sa mahirap na pamilya. Lumaki sila na may parehong lifestyle at minuskul na kapalaran na humantong sa pareho sa kanila para maging napakalapit magkaibigan. Habang nag-aaral sila, si Xeno ay hindi katulad ni Gerald, hindi lamang siya magaling sa kanyang pag-aaral, ngunit gusto rin niyang makipaglaban. Madalas na nakikita si Xeno na nakikipaglaban sa iba, kahit na sa murang edad niya. Ipinaglaban niya rin si Gerald. Si Gerald ay naghirap ng sobra noong high school siya kumpara noon nasa sa junior high siya, dahil nakikipaglaban pa rin para sa kanya si Xeno ng mga nananakot sa kanya noon. Nagbago ang lahat ng maganap ang insidente. Noong nasa junior high school sila, nagkaroon ng isang matalik na kaibigan si Gerald. Hindi sila eksaktong nasa isang relasyon noon. Ang nagawa lamang nila ay ang magsulat ng mga sulat sa bawat isa. Gayunpaman, may isa pang mag-aaral na isang kilalang gangster, ay nagka-interes sa parehong babae. Dahil alam niyang malapit ang relasyon ni Gerald sa kanya, dinala niya ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gang para bugbugin si Gerald pagkatapos ng class isang araw. Kasama ni Xeno si Gerald sa mga oras na iyon at nang makita niya ang matalik niyang kaibigan na binubugbog, tinulungan niya si Gerald na lumaban. Sa kanyang pagkagulat, sinaksak ni Xeno ng isang kutsilyo ang batang gangster. Swerte sila dahil walang namatay noong araw na iyon, ngunit si Xeno ay pinatalsik mula sa paaralan dahil sa pangyayaring iyon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.